Let me give you some advice, bastard. Never forget what you are. Bastard. Never forget what you are. Bastard. Never forget what you are. Bastard. Wear it like armor. Wear it like armor. Wear it like armor. Good morning mga kaibigan. Today is a lovely day para mag-bike, so we decided to go out. Uwi tayong Cavite mamaya. Nandito pa rin tayo sa Hacienda Luisita, as you can see. I think that's Mount Arayat. Sa kabila is, I think someone there is milk yan. Kailangan nakating natin ito one day. Never forget what you are. Nag-YouTube ka ba? Ano tawag sa ibon na yan, Toy? Fish. Eh, mga tawag sa YouTube. Sa English, moorhen. Saan nahuhuli to? Sa bukid lang? Oo. Mga dumadayo lang na ibon. Oh, mga dayong yung lang. Malakas manira ng palay yan. Kaya pala marami along the way. Oo. Okay na. Hindi ka ba naawa? Ha? Hindi ka naawa sa ibon? Hindi ko alam kung nasa na tayo, no? But yan, nakita nga natin yung ibon. Kawawa sila. I think sinasabi na sa gabi daw nahuhuli. So, iniilawan lang nila. And nababa daw kapag may tunog. So, I think mating season nila. Kaya marami ako nakikita ng ganong ibon sa kalye na binibenta. Yun nga, I think mating season nila. So, pinefake nila yung sound ng babae or lalaki. And then bumababa sila. And then sa time na nahuhuli sila, ang dami ko nakikita ng ganon. 100% tas kinakain na sa adobo. Pero yeah, kawawa yung ibon, hindi naman kailangan. And yun, sabi nila peste daw sa palay, but di ko alam. I think they're just trying to survive. Okay, nakauwi na tayo. Buti bago umulan o umaambo na. And madumi yung bike. Hugasan natin to kasi medyo matagal tayo mawawala. So may iwan ko siya. Kailangan bago natin itabi, malinis na yung bike. So yan. Pero bago yan, pupunta muna kami sa sa parang farmers market. Every Wednesday yon meron din sila dito. Kasi malayo nga sa sa palengke. Mga 10 kilometers away pa yung palengke. So kadalasan every Wednesday, napunta dito yung mga nagtitinda ng gulay, ng kung ano-ano. Doon na lang sila bumibili para hindi na sila bumiyahe. Tara, sama namin kayo. Labas na matatakaw. Ayan. Sabay dyan ng 20. Anong gusto mo? So they have flowers as well. Dahil undas na. Ano? Oo, galing namin sa farmers market. Nakabili ako ng ano tawag dito? Carioca. Made from glutinous rice and sugar. Pero ang ayoko lang mantika, but okay naman, vegan. Jerry yung bag mo daw. Shoutout kay Jerry. Subscribe ko sa YouTube channel niya. Binigyan niya na yung bag sa ate Nikki niya.
kami ay kumakain ng karyoka. At nakauwi na kami. Tofu! Okay, nakabalik na tayo. Galing tayo sa palengke, ano pa ba, nakapag-bike na ako. Maya-maya, pagkatapos kong mag-ready dito, pumunta babiyahin tayo pa Cavite. At nakabili tayo to, worth 100 na ubas. I think this is locally grown. Ewan ko kung nadidinig yung sa background ko, merong nagpapatugtog ng Christmas song, sana hindi tayo makopyright ng YouTube at mamonetize pa rin yung video natin. So ito yung mga kinakain ko. Mas gusto kong kinakain pagkatapos ng ride. Ayan. Ubas. Okay, ubusin natin to. Okay, ubusin natin to and bago ko hugasan yung bike, I'm just wanna share some things. Okay? Medyo kakaiba to but natatawa ako kasi ayokong pinag-uusapan to pero I think kailangan kong pag-usapan para sa mga viewers ko, lalo na marami akong teenagers na viewers na nag-aabang sa mga bike vlog or ano. But this is something different. Let's talk about sa love or pagmamahal. Okay. Ayan. Alam ko madami sa inyo halos magpakamatay na sa pagmamahal na yan or alam mo yun, parang feeling nyo teenager pa lang pero sobrang parang yun na yung forever or parang mamatay na. Sabi niya, mamatay ako pag wala siya, ganun. But, ayan, teka, nagalit si Gary. Wala raw siyang balls kaya wala siyang. So, ang daming ganyan na teenager ngayon, yung parang halos mamatay-matay pagka nagpo-problema lang, nag-aaway ng girlfriend or boyfriend. Bago kayo problema ng ganyan, tanungin niyo muna kung ano yung love. Baka hindi niyo kaya i-define kung ano yung love o pagmamahal doon sa boyfriend or girlfriend niyo. Kasi, most of the time, ang alam na natin pagmamahal or love is towards sa opposite sex or yung love sa babae or sa lalaki, yun lang yung alam nyo. Pero dapat, bago nyo isipin yun, isipin nyo muna yung love is hindi lang para sa opposite sex. Meron iba't ibang klaseng pagmamahal. Like pagmamahal sa kaibigan, pagmamahal sa pamilya, sa kapitbahay, sa pagmamahal sa hayop, pagmamahal sa mga hobbies nyo. Isipin nyo yun, kailangan maisip nyo yun. Huwag nyo hayaan na yung love na definition ng love nyo is love lang towards sa opposite sex. Dahil hindi naman ganon. Dahil, bago nyo maramdaman yung pagmamahal towards sa opposite sex, kailangan matutunan nyo muna yung pagmamahal sa sarili. Paano kayo mamahalin ng ibang tao kung kayo mismo hindi nyo mahal yung sarili nyo? Like for example, gusto nyo saktan yung sarili nyo. Gusto nyo kalimutan lahat sa pag-iinom, pag-aabuso ng katawan, pagkain ng hindi maganda. So, syempre, ganyan nyo ba mamahalin yung sarili nyo? Gusto nyo ba yung opposite sex na yung mamahalin nyo ng ibang tao pinapabayaan yung katawan na? Siyempre hindi, di ba? Mahalin nyo muna yung sarili nyo bago kayo magsalita ng pagmamahal towards sa opposite sex. And siyempre, isa pang tip ko sa inyo is pagmamahal nyo sa kaibigan, sa kapwa, pahalagahan nyo. Lalo yung pagmamahal nyo sa magulang nyo, kung kasama nyo pa yung tatay nyo, pakita nyo sa kanya everyday kung gano'n nyo sila kamahal at thankful na kasama nyo sila. Sa mga kaibigan nyo, lalo na yung mga laging tumutulong sa'yo at hindi nawawala kapag kailangan nyo sila. Kailangan iparamdam nyo rin sa kanila yung pagmamahal na yun. Siyempre ako, bilang bigan, mahal ko yung mga hayop. Hindi ako kumakain ng kahit anong hayop. Mahal ko yung hobby ko, yung pagbibisikleta, pagtakbo. Kasama doon yung pagmamahal sa sarili ko dahil na-exercise ako, naalagaan ko yung sarili ko. Madalas kasi, hindi na pag-uusapan to pero minsan, nami-misinterpret natin yung pagmamahal Parang, like for example, yung pagmamahal na dapat kaibigan lang yung bibigay mo sa kanya, pinapakita ka niya ng pagmamahal na ganun. Sa time, akala mo, relasyon na agad yun or forget opposite sex, parang feel mo gusto mo na to. Ang mapapayo ko sa inyo, gawin nyo yung bagay na gusto nyo ginagawa araw-araw. Like for example, yung mga hobby nyo or kung ano man yung gusto nyo gawin araw-araw. Doon yung makikita yung taong mahal nyo. Eventually, dadating yung araw na yun. Dadating siya para sa inyo. Kung hindi man siya dumating kaagad ngayon, I mean, trust the process. Kung hindi kayo naniniwala sa Diyos, trust the universe na someday may dadating para sa inyo at mayroong nakalaan para sa inyo. Hindi yung maghahanap kayo, pwede na to, or nakitala ko to, eto na yun. Tapos mamumroblema kayo o papatayin yung sarili nyo pagka nag-break kayo o naghiwalay kayo. Huwag ganun. Mahalin nyo muna yung sarili nyo, alagaan yung sarili nyo, gawin nyo yung bagay na gusto nyo, bagay na mahal nyo, and then dadating yung tao na yun. Yan, okay na yun. Sa iba naman, kung nagustuhan nyo, kung meron kayong issue sa pagmamahal, comment down below, let me know.
Baka makabigyan ko kayo ng tips. Tara, gas na natin yung bisikleta bago ako mag-ready pag-alis. Yan, ready na siya matulog na ilang araw. Mag-ready na tayo papuntang Cavite. Bye, Gary. Gary boy. Bye-bye. Bye-bye. Tony. Kita kami sa MOA, kwentuhan ng running, ano-ano, at saka chismis sa office. Ayan, dati ko kasama. Pauwi na kami. Nasa Kawit na kami. Sama ko sa yung pangalan mo, Billy? Si Eris. Kaway ka sa YouTube. Hey! Ayan, nakauwi na kami after ng ilang oras na biyahe. YouTube. Walang internet. Ay, wala palang ano.